And siyempre, yung plano niyang mobilization ng rally, yan kung may pumatol. Di ba? At tingin natin, yung papatol, yung mga dating grupo na mga kaalyado nila, yung PDP Laban, yung partidong gustong iluklok si Sara, at yung mga nuisance na grupo, yung mga dating nanggugulo po. Yung pinuno ng isang grupo ng mga retired generals, si Romeo Poquis po, nakasuhan na. On bail siya ngayon kasi isinerve yung warrant of arrest, pinusasan doon sa naiya mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na, kumusta na po yung panawagan ni Chavit Singson na one-time big-time rally para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Palasyo Malacanang? Gusto niyang sugurin mong mag-isa mo. Wala man makinig mga kababayan sa panawagan ni Chavit Singson. Kasi nga po, unang-una, zero credibility. Sino bang maniniwala kay Sabit? Ang ginawa niya mga kababayan, malamang magkasabit-sabit ang buhay niya. Imbes na tahimik, magugulo yung kanyang buhay, baka kalaboso din ang bagsak niya. Sabi ng Palasyo Malacanang, inciting to sedition. So that is the writing on the wall mga kababayan, na dapat maunawaan ni Sabit mga kababayan kung ano ang ibig sabihin. Diba pa? But anyway, si Sabit mga kababayan, tingin natin, may nagkukumpas sa kanyang likuran. Anyway, niya, matanda naman si Sabit, ipahamak na rin natin. Isubo natin sa gulo. I want problem. Parang gano'n ang gustong mangyari ni Sabit mga kababayan. Nasa tingin natin, diversionary tactic ng mga politikong sumabit sa flood control scandal. Diba? Ang daming mga kaalyado ng previous administration kasi po ang nasabit. Karamihan dito barkada ni Sabit. Diba? Kaya yun panawagan po ni Sabit Singson sa press con niya. Sayang lang ng gastos. Sa bagay, marami namang pera si Sabit na galing sa kung saan-saan. Di ba? Yun ang ginagastos niya mga kababayan sa papereskon. Siyempre may gastos doon. May sobre yun. Doon sa mga nag-attend na in-invite niyang members ng media para patulan siya. And siyempre, yung plano niyang mobilization ng rally, yan kung may pumatol. Di ba? At tingin natin, yung papatol, yung mga dating grupo na mga kaalyado nila, yung PDP Laban, yung partidong gustong iluklok si Sara, at yung mga nuisance na grupo, yung mga dating nanggugulo po. Yung pinuno ng isang grupo ng mga retired generals, si Romeo Poquis po, nakasuhan na. On bail siya ngayon kasi isinerve yung warrant of arrest, pinusasan doon sa naiya mga kababayan. Malamang yun din ang abuti ni Sabit. Malinaw po yung panawagan niyang command responsibility daw ng ating Pangulo. Hindi po ito usapin ng accountability, kundi tingin natin diversionary. Diversionary niya, Mr. Maravillas, sa ano? Gustong ilihis nila yung accountability. Ang totoong may accountability po, yung mga senador and some members of Congress na itinuro po ng mga witnesses during the hearing sa Senado ng Senate Blue Ribbon Committee. So itong pag-ingay po ni Sabit, malinaw po na diversionary tactic, nililihis doon sa mga totoong personalities na Sabit. Iba po, ito yung mga malinaw na balita, mga kababayan. Nililihis nila dito, lawmakers and construction firm, contractors, that ties, that bind. Report ng Rappler. Yan o. Kailan to? August 18, 2025. Ito yung mga personalities po na lumabas sa investigasyon o.
Napakalinaw po. Bongo, Chis Escudero, Joel Villanueva. Nakita ninyo ang ginagawa na diversionary? So yun ang tingin natin mga kababayan. Pilit nilang nililihis. And I think ginagamit itong si Sabit para isabit mga kababayan ang ating Pangulo at saka si Martin imbes yung mga itinuturo ng mga testigo. Iba po. Sabi rito, Bongo is again diverting the issue of his contractors' involvement in the bogus flood control. Sabi dito sa Inquirer, Bongo prioritize evacuation centers, not anomalous flood control projects. Sabi mismo ni Bongo, i-prioritize niya yung evacuation centers, not the anomalous flood control projects, sabi sa report ng Inquirer. Yung mga evacuation centers, hindi na sana ito kailangan kung matitino yung pinagawa ng mga flood control projects. Kasi yung mga communities, mga kababayan, hindi tatamaan po ng mga baha kung matitino yung flood control projects. So nakita ninyo kung paano nila dinadivert yung issue. Ito yung mga personalities na binanggit ng witness mismo. Ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo reveals meeting with Escudero. Report ng Inquirer. Ito, report ng Rappler. Ex-DPWH official Bernardo tags Escudero Binay Revilla in flood control kickbacks. Ex-DPWH engineer tags Estrada Villanueva in flood control anomalies. Senators deny allegations. So ito mga senador, mga kababayan na mismong itinuro ng mga witnesses sa pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na po napag-uusapan ngayon sa mainstream media. Hindi kayo nakakalata. Binabalik natin ang mga kwentong ito kasi nalata natin mga kababayan, may active talaga pong efforts na pagtakpan ang mga totoong sangkot sa flood control anomalies. At isa na ito, mga kababayan, na ginagawa ni Sabit Singson na pagpapreskon na tingin natin isang diversionary tactics. Pilit niyang sinasangkot yung ating Pangulo, wala man nagturo sa ating Pangulo. Kayo lang naman na nagtuturo. Wala mang ebidensya, walang dokumento. Di ba? Pati kay Martin Romualdez. Yan ang pilit ninyong itinuturo. Yung walang dokumento, walang COA audit. Si Gutesa, ang sabi bumaliktad na. Kasi, alatado naman po talagang gawa-gawa yung affidavit po, piki pa yung notaryo. After nabasahin po, mali-mali pa yung pagkabasa ng kanyang testimony, hindi na nagpakita kasi ayaw ma-cross-examine kung ano-ano ng mga palusot na rason yung sinasabi sa mga interviews ni Marcoleta. Di ba po? Yun ang malinaw, mga kababayan. So ang tanong ngayon, bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang gusto nilang targetin po? Samantalang may pangalan, may mga pangalan, may mga amounts kung magkano yung mga kickbacks, lugar at mga testigong tumuturo dito sa mga senador. Yan ang malaking tanong. So makikita natin mga kababayan dito sa mga ginagawa nila, ang pattern. Makikita natin yung target at makikita din natin malinaw yung intensyon. Dinadivert nila ang issue mga kababayan sa mga personalities na totoong salarin. Di ba po malinaw? So dito po mga kababayan sa sinasabi ni Sabit na command responsibility, dapat nating maintindihan na ang command responsibility po ay hindi po siya catch all accusation. May mga dapat patunayan po. Una, dapat may direct authority at control. Ang inaakusahan sa illegal na gawain or illegal act, may aktual na kaalaman o yung tinatawag na constructive knowledge. At saka, dapat may kabiguang pigilan o parusahan ang illegal na gawain. Ngayon, ang problema po doon sa mga akusasyon ni Sabit na gustong isabit yung ating Pangulo, wala man siyang dokumentong hawak, walang affidavit. Kwento lang niya at aka-aka. Yung presentation niya doon, lahat man lang haka-aka.
opinion niya, pananaw. Wala man pong COA findings laban sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Walang link na nagpapatunay o magpapatunay ng direct control ng ating Pangulo sa particular na flood control projects. Na-discover na lang niya. Kasi despite ng implementation ng mga projects sa kanyang administrasyon at sa previous administration, despite yung pinagmamalaki na 13,000 na mga flood control projects, binabaha pa rin ang ating bansa. Kaya siya nagpa-imbestiga. Doon niya nabuking napakarami palang ghost flood control projects at mga substandard. Kaya siya nagpa-imbestiga. And the rest is history. Malinaw po na ang ating Pangulo ang nag-initiate sa investigasyon. Binabaliktad nila ngayon, mga kababayan. So makikita natin doon sa papeles ko ni Sabit, lahat man lang po rhetorics. Wala mang ebidensya ang pinakita. Kwento lang niya. So habang abala, sila mga kababayan sa pagsisigaw ng command responsibility, nakita naman po natin sa Senate investigation, yung Senate testimonies, kung sino yung mga sabit. Di ba? May mga pangalan ng mga senador. Yung present ko po sa inyo. Yan o. Yung mga tumanggap ng kickbacks. Sabi yan mismo sa affidavit ni Bernardo. Sabi niya, no, Bernardo made the claims during a Senate hearing. His first appearance as witness, he alleged that he personally delivered 160 million or 20% of his 800 million pesos worth of government projects to Maynard Ngo, a friend and campaign donor ni Chis Escudero, reportedly on the senator's behalf. Bakit hindi yun na babanggit ni Sabit Singson? Yung mga totoong sabit, hindi niya sinabit. Ang sinasabit niya, yung hindi sabit, yung ating Pangulo, at saka si Martin, wala mang nag-testify po na tumanggap ng kickback yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, other than yung testigo nila na si Gutesa na nagtago na. Ang sabi ngayon, bumaliktad na po kasi hindi niya kayang panindigan yung script. Yung mali-malitang basura ng kwento niya. Wala mang mag-corroborate, mga kababayan. Kwento lang niya. Yung affidavit po, piki pa yung notaryo. O ngayon, ang sabi ni Sabit doon sa kanyang papreskon, bumaliktad na daw. O di tapos na. Kakanta yun. Siguro, manawagan tayo, mga kababayan, ipagpatuloy dapat ni Ping Lacson yung Senate investigation. Ipatawag muli, i-cross-examine, paaminin kung sino mga kababayan na nagbayad sa kanya. Para ituro lang yung ating Pangulo at si Martin Romualdez na tumanggap ng mali-malitang kwarta. Basura, mga kababayan. At siguro, papanagutin yon sa paninirang puri sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Tama po? Hindi pwede yung ganun po. Ito po yung malinaw na kwento. Former Senator Bong Revilla, ayon kay Bernardo, humingi ng commitment para sa senatorial bid, 150 million diniliber sa bahay ni Revilla sa Cavite. Si Nancy Binay, nakipagkita si Bernardo sa aid ni Binay, humingi ng commitment, 37 million daw, diniliber sa bahay ni Binay sa Quezon City. Detalyado po. O ngayon, sa testimony naman po sa Bulacan Flood Control ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez, ano sabi? Si Senator Villanueva, ayon kay dismissed District Engineer Alcantara, 25% commission yung natanggap ni Villanueva. Personal na deliver sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa empleyadong si Peng. Tumunog yung emergency alert po ng PHIVOLCS kasi alert level 3 na po at marami nang in-evacuate dito sa amin. Ayan o. Nag-force evacuation na po sa ilang mga areas, lalo yung nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Ayan o. Tabaco City, 312 families. Malilipot, 285. Kamalig, 100 families. Ligao City, 25. Ginubatan, 4 na family. Daraga, 1 pamilya. Yan o. Albay Provincial Information Office, Mayon Volcano, preemptive evacuation
ipapatupad sa 729 family na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. So ito po yung Mayon Volcano. Ito yung 6 kilometer permanent danger zone. Ito, 6 kilometer siya. Yan ah. Ito yung Legazpi City. Yung daloy ng pyroclastic materials mula sa Mayon papunta dito po. Ito yung Ginubatan, Bakakay, Tabaco. May dito yung mga areas na may mga evacuees na. Pero pag pumutok ng malakas, usually yung talsik ng Abo papunta dito sa 3rd District, Ligao, Ginubatan, Kamalig. 2nd District ang Kamalig. Papunta dito kasi yung hangin. Ito yung Legazpi City. Itong malaking circle na to, ito yung 6 kilometer permanent danger zone. Itong nakapink na to, ito yung areas prone to pyroclastic flow. Pero usually, papuntang Legazpi po. Kasi dito yung gali, yung mga parang kanal, papunta dito yung daloy. So, madalas dito, hindi papunta dyan. May pakunti-kunti din dito, pero usually dito po. Kasi yung tipak ng Mayon Summit dito, nang pumutok yung bulkan noon. So, ito yung alert levels, Mayon Volcano alert levels. Alert level number 3 na po. So, increased tendency towards eruption within weeks. Yan. Pag alert level number 4 na, hazardous eruption imminent. Alert level number 5, eruption ongoing. So, nasa alert level 3 pa lang po. Pumuputok-putok ng konti. Within weeks, inaasahan po yung pagputok ng bulkan. So, intermission muna tayo. Bigla kasing tumunog yung emergency warning, emergency alert. So anyway, balik tayo sa ating topic mga kababayan. Yung diversionary tactic na ginagawa po ni Sabit. Gustong isabit yung hindi mga sabit. Alam na natin kung bakit. Kasi he's serving the camp ng Duterte. So alam na natin kung sino yung pinaglilingkuran niya. So ito yung mga totoong sabit ng mga personalities, mga senador. Dinadivert niya. Yan mula sa testimony mismo ng mga witnesses tulad ni Henry Alcantara, ni Bryce Hernandez. Yan, Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Hernandez, 350 million binaba noong 2025 sa ilang project sa Bulacan. Yung kickback, 30% diniliver. Lumabas ang item sa GAA. So kung accountability talaga yung gustong mangyari ni Sabit Singson, yung mga totoong sabit yung dapat subject ng kanyang presscon. Hindi yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez na wala man nagtuturo sa kanila other than si Gutes na bumaliktad na daw ayon mismo sa kanya. Bumaliktad kasi hindi niya kayang patunayan yung kanyang kwento kasi yung kwento niya mas familiar pa sa affidavit niya si Marcoleta kaysa siya mismo. Malinaw po na scripted para siraan yung ating Pangulo. Huwag kami sabit. Gusto mong isabit yung hindi sabit. Ngayon, dahil sa ginagawa mo, malamang ikaw yung masabit dito. Inciting to sedition. Dahil sa panawagan mo na one time, big time rally at gusto mong sugurin yung palasyo. At saka, hinamon pa yung ating Pangulo ng debate. Sino ba ng matinong taong makikipagdebate sa'yo? Kahit sa Bible po, hindi ni-encourage yung mga ganyan. Pagpatulan ng mga ganyan, sabi sa Bible po. Yan sabi sa 2 Timothy, chapter 2, verse 23 to 26. Stay away from foolish and stupid arguments. You know that these arguments grow into bigger arguments
as a servant of the Lord, you must not argue. You must be kind to everyone. You must be a good teacher and you must be patient. You must gently teach those who don't agree with you. Maybe God will let them change their heart so that they can accept the truth. The devil has trapped them into now makes them do what he wants. But maybe they can wake up to see what is happening and free themselves from the devil's trap. Ang walang katuturan na debate, argumento, ang sabi sa Bible, devil's trap, isang patibong ng demonyo. So malinaw po, si Sabit ginagamit ng demonyo. Hindi ako nagsabi niyan ha. Yan ang sabi na susulat mga kababayan sa Bible. Devil's trap. Ang mga pagpasok sa mga walang katuturang debate, argumento. Yung ating Pangulo po, wise minister of God. Ang isang Pangulo po, appointed siyang minister ng Panginoon for good. Sabi sa Romans, mga kababayan. For he is the minister of God to thee for good. At papatol po mga kababayan yung ating Pangulo sa walang katuturang debate. Kaya tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi patulan yung mga paghamon na ginawa po ni Sabit. Di ba po? Malinaw. The devil has trapped them and now makes them do what he wants. But maybe they can wake up to see what is happening and free themselves from the devil's trap. Stay away from foolish and stupid arguments. Yan ang pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Biblical po tayo, mga kababayan. Huwag tayong pauuto dito. Tama yung matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi papatol sa mga ganyang uri ng gawain po. Gawain ng dyablo. So ito dapat, mga kababayan, ang binibigyan natin ng pansin, no? Senators and contractors na may koneksyon sa mga questionable projects. Yan, Senator Bongo, ang ama niyang si Desiderio Go, may-ari ng CLTG Builders, top DPWH contractor sa Davao, 1.85 bilyon na kontrata from 2016 to 2017. Ayon sa PCIJ, itinanggi ayon sa report ng PCIJ. Pero itinanggi ni Go na may impluensya siya. Naniwala kayo? Yung CLTG mismo stands for his name mismo. Si Chis Escudero, inamin niya mga kababayan tumanggap siya ng 30 million mula sa may-ari ng Centerways Construction. Si Lawrence Lubiano. Si Joel Villanueva, 20 million donation mula sa San Jose Builders. May active government contracts. Nabanggit man lang ni Sabit Singson mga kababayan sa press ko niya, hindi. Alam na po kung sino pinaglilingkuran ni Sabit Singson. Tapos ituturo niya si Martin tapos yung ating Pangulo. Dalawang mastermind daw sa flood control scandal. Tell that to the Marines. Kayo-kayo na lang ang naniniwala sa ganyang kwento. Ngayon, bakit biglang bumaliktad mga kababayan si Sabit Singson at binabanatan na niya yung ating Pangulo? Ito yung rason. Ang sabi kasi, tinanggihan ng Pangulo yung kanyang gustong kontrolin daw yung PCSO. Tinanggihan ng ating Pangulo. Pero nag-deny si Sabit. Yan report ng News 5. Wala akong interes, girl. Pinamulahan na ni dating Docosor, Governor Sabit Singson, na interesado siyang maging opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Matapos nasabihin ni Press Officer Yussi Castro na yon ang ugat ng kanyang pagbatikos sa palasyo ngayon. Siyempre, magdi-deny siya. Pero yun daw ang motibo. Tumatawag. Alam naman, kilala kasi siya ng ating Pangulo.
Kung ano yung kanyang mga hanap buhay, alangan man pagbigyan siya. O di ba? O di nadamay sa kalukuhan yan yung ating Pangulong Bongbong mismo. Kaya umiwas po yung ating Pangulo. Alam ng Pangulo kung bakit sumuport siya noong kampanya. Kasi may interes siya. May gusto siyang posisyon na makuha sa PCSO. Kasi alam naman po ninyo kung ano yung hanap buhay ni Sabit. Nga. Tingwe. Siyempre, iwas ako man yung Pangulo. Election, gusto mong sumuport sa akin? Okay. Pero kung yung support mo, ang kapalit, yung operations ng alam na ninyo, yung numbers. Kaya ang sabi ni Chavit Singson, tumatawag siya daw. Iniisnab siya ng ating Pangulo, kaya masakit yung kanyang loob. Tagalan niya ako naghintay hanggang naging antay na ako. Yung mismo yung sabi niya. Ayan ah. Piseso. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo, direktor? Hindi mo pinagpipilit. Inoperate ang sinabi sa akin ni First Lady noon. Ikaw nagsabi, si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na para sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. Hanggang naging antay daw siya. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Melionaryong Robles. Pumunta sa bahay. O Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Antay daw siya. Ibibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. Alam na Salamat niya. naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Kaya masakit ang loob niya. Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So antay daw siya ng antay hanggang maging antay Marcos na siya. So personal po, mga kababayan, ang galit niya, hindi na pagbigyan. Kasi iiwas talaga po sa kanya kasi kilala naman po siya talaga ang ating Pangulo kung ano ang anak buhay niya. Di ba pa? Malinaw, personal yung motibo niya. Hindi na pagbigyan kaya naging antay. Kaya siya ngayon nag-iingay. So malinaw, pansarili po yung motibo niya. Ang buhay ni Chavit po, makulay. Pinailan nga po siya ng kasong plunder. Yan plunder case. At iba pang opisyal ng Narbacan, Ilocos Sur, kaugnay ng alleged overpriced 150 million property 2019. Inain ito ng Warriors T. Narbacan Incorporated sa Office of the Ombudsman. Ang plunder ay isang non-bailable na kaso. So makikita ninyo, malinaw na nililihis ni Sabit ang mga taong totoong sabit sa mga anomalya, irregularity sa gobyerno. Yan ang mga senador at siya mismo may kasong plunder.
Nililito niya sa totoong issue mga kababayan, yung ating mga mamamayang Pilipino. Yung mga personalities na dapat managot, nilalayo niya doon. Ang itinuturo niya yung ating Pangulo, si Martin Romualdez. Wala man nagtuturo ating Pangulo at kay Martin Romualdez na mga testigo. Walang affidavit, walang COA findings. Kaya kung may dapat na managot, mga kababayan, doon dapat tayo tumingin. Kung saan yung may testimonya, may dokumento. Hindi yung papreskon lang, ingay at papreskon. Di ba po? Malinaw po ang pamantayan ng ating Pangulo. Dapat may due process. Ang pamantayan po, ebidensya, dokumento ebidensya para sa totoong accountability. Tama po mga kababayan? Huwag kami sabit. Gusto mong isabit yung hindi sabit. Yung mga totoong sabit, tahimik kayo. Yan ang malinaw, mga kababayan. Kasi karamihan sa mga sabit, kaalyado kasi po ninyo yung mga totoong sabit. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and under affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yan po yung mga celebrity endorsers po. For your inquiries and orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika. Sa mahilig naman po magpa-spa, dumiretso na lang po kayo sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa K1 Center by Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.